study natin ng biblical faith. At ito po ang ating team verse. Basahin po natin para magkaroon po tayo ng pananampalataya sa hapon pong ito. Sabi sa 1 John 5:4-5 sa Tagalog po, ang bawat taong ipinanganak ng Diyos ay nagtagumpay sa paraan ng mundo. Ang mananakop na kapangyarihan na nagpaluhod sa mundo ay ang ating pananampalataya. Ang taong nanalo sa mga paraan ng mundo ay naniniwala na si Jesus ang anak ng Diyos. Ang tanong, sino po dito? Ang anak ng Diyos. Amen. Sino dito ay pinanganak ng muli? Tayo yun. Kaya ano pong nangyayari sa mga pinanganak ng muli? Tayo po ay nagtagumpay na. Amen? Hindi tayo kawawa, hindi tayo lugi, hindi tayo talunan. Tayo po ay nagtagumpay na. Sabi mo nga sa katabi mo, nagtagumpay ka na. Kaya wag kang lulugo-lugo. Amen? Wag tayong mga dramang putik at dramang bukid. Di ba? Tayo po'y nagtagumpay na. Amen? At sinabi po natin dito po sa Efeso chapter 6 verse 16, bukod sa mga ito, gamitin nyo ang pananampalataya bilang kalasag. Amen? Ito po yung ating defense mode sa mga pananakop sa atin ng kaaway, sa mga ibinabato. Alam niyo po ba na talagang ang target ng kaaway sa atin ang ating isipan? Ang dami niya talagang sinasaksak, right? Sa ating isipan, at yun po yung ating pag-uusapan later on kung paano po natin ito. Pero bago po lahat, manalangin tayo. Panginoon, salamat sa mga mensahe mo na idadalhin mo sa oras pong ito. Banal na Espiritu, mangusap ka, ikaw pong magpaunawa, pasimplihin mo po ito upang maging tunay na praktikal ito sa aming buhay Kristiyano. Maraming pong salamat sapagkat ang aming mga matututunan sa oras pong ito ay magbibigay kalakasan, magbibigay katagumpayan at magbibigay pananampalataya sa amin. Sapagkat sabi niyo po, faith comes in every, once we hear the word of Christ, Rematos Christos. Yan po yung aming pananampalataya sa oras ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So mag-review po tayo ng konti kasi po, alam ko po marami kayo naging kaabalahan nitong mga nakaraang linggo. Napakainit po, di ba? Yung hangin parang hindi na siya hangin, di ba? Parang apoy na rin siya, di ba? Parang kahit na magsindi ka ng electric fan, ganun pa din, di ba? So, ang sarap. So, mapapalat po yung mga nasa office kasi may libre silang aircon, di ba? Pero sa atin po na, ako po, umuwi ako alas 12 ng tanghali, katirikan ng araw, talagang, tapos magbibidyoke pa, di ba? Mga kapitbahay talagang, mga dami pong challenges, pero tayo po'y nagtagumpay. Amen? Sabi po dito, the only victory we have in this world is our faith. Kaya napaka-importante pong pag-aralan natin ang pananampalataya, kasi kung hindi po dahil sa pananampalataya, hindi po tayo makakaranas. Pastor, nagtagumpay na tayo. Yung tagumpay natin, magkakaroon ng application sa buhay natin. At yun po yung only victory. At pinag-usapan din po natin ang pananampalataya ay regalo. Amen? Hindi natin pinagtrabahuan ng pananampalataya. Hindi natin yan ginawa para sa atin ibigay. Yan po ay bigay ng Diyos sa Ephesians 2:8 and 9. Number 3, we do have same kind and measure of faith. Meron tayong pantay-pantay ng pananampalataya at uri ng pananampalataya. Amen? Walang mas dakila. Amen? Hindi dahil mas nananalangin ka, mas grabe yung pananampalataya mo. Pantay-pantay ang pananampalataya natin ang nagkakatalo lang sa application. Amen? Kasi alam mong gamitin ang ating pananampalataya. Hello? Are you with me? Amen? Ang sabi po dito, our faith comes from the faith of Jesus. Wala pong iba. Ang pananampalataya po natin, ang quality nito ay quality ng pananampalatayang nanggaling kay Jesus. So ang tanong po, perfecto po bang pananampalataya nyo? Natin. Yes. And number 5, in the operation and application of faith, you need to deal with the problem of unbelief. Wala tayong problema sa pananampalataya. Ang problema natin yung hindi paniniwala. Yan po yung tinalakay na natin. At kung na-miss out nyo po yan, naka-upload na po yan sa YouTube. Balikan nyo na lang po. Amen? Minsan maganda panoorin. Minsan pinapanood ko po sa TV yung, sabi ko, ang ganda pala. Amen. So, pinag-usapan din po natin na pwedeng magkasabay na meron kang pananampalataya at pagdududa. Yung pananampalataya nasa born-again spirit mo, yung pagdududa nasa unregenerated soul, yung ating pag-iisip. Pero, hindi tayo obligado na sabihin yung ating naiisip. Right?
Kasi sa ang katotohanan po natin ay nasa ating born again spirit. Kaya ito pong 5 natural senses po natin, kailangan po nating matutunan yan na makontrol. Kaya nga po sabi sa Ephesians chapter 3:20, now to Him, sabihin nyo nga, to Him, by the power that is work within us. Yung kapangyarihan mula sa ating born again spirit, papalabas. Na i-deposito na ba yung kapangyarihan? Yes. At ilalabas mo lang yon is able. Sabi nyo nga, able. Sa Tagalog po, kaya. Kaya niyang dalhin ang mga plano niya, yung purpose niya, to do super abundantly. Grabe po na hindi lang abundantly. Sa Tagalog po, bayabong. Pero sabi ng Amplified Version, super. Grabing yabong. Yung kapangyarihang meron sa atin, far above. Sabi nga natin, far above. Malayo ba? Yes. And above all that we dare, ask or think, infinite beyond our highest prayer, desire, thoughts, hope, or dreams. Ang sabi ng Panginoon, ang pananampalataya natin kayang lagpasan yung kaya nating isipin. Kaya nating idalagin. Kaya nating nasain. Kaya nating ilagay sa ating isipin mga pag-asa at pangarap natin sa pamamagitan ng kapangyarihang nasa atin at sa pamamagitan ng pananampalatayang nakadeposito na sa atin. Amen? Ang ganda po ng verse, no? Super abundantly. Grabing pagyayabong. Amen? Pagyayabong. Kaya nga sabi po dyan, do we have faith problem? Tanungin ko po kayo, meron pa po ba tayong problema sa ating pananampalataya? Ano pong sagot? May problema po ba tayo sa pananampalataya natin? Wala. Kasi ang pananampalataya natin ay galing kay Jesus. Right? So, perfecto. Saan po ang problema natin? Ano ang problema natin? Ba't hindi napapangyari yung ating pananampalataya? Kasi meron tayong pagdududa o hindi paniniwala, unbelief. At pinag-usapan din po natin last Sunday, yung causes ng unbelief. Ano ang mga cause ng unbelief? Number 1, lack of knowledge. Ang solusyon, kapag kulang ka ng knowledge ay diligently study the Word of God. Kaya huwag tayong magtaka kung ang pananampalataya natin ay hindi nag-work kasi wala tayong Word. Right? Kulang tayo sa knowledge. Amen? Pero kung meron tayong sapat na knowledge dahil nagbabasa tayo, sabi dito diligently, alam niyo po ba yung diligent sa Tagalog? Masigasig. Masipag. Masipag tayo na mag-aral. Hindi po magbasa lang ha. Ang sabi po niya dyan ay mag-aral. Ito pong ginagawa natin, hinihimay po natin ang Bible in its purest form. Pag-aaral po ito. Kaya po nadadagdagan ng atin. Kaya ngayon, alam mo na, wala kang problema sa pananampalataya. Ang problema mo ay nasa hindi paniniwala o pagdududa. Amen? Yun ang problema natin. So una, ang solusyon ng kulang ang ating knowledge, magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos. Pangalawa, ang sabi po dyan, people are destroyed for the lack of knowledge. So Hosea 4:6. At sinabi po natin yung destroyed po dyan sa Hebrew ay dama. Na ang ibig sabihin ay cut down, perish, brought to silence. Sa Tagalog po, pinatameme. I mean, pag wala kang knowledge, isa-shutdown tayo ng kaaway kasi wala tayong sandigan sa ating mga pananampalataya. Amen? Ang tanong ko po, sinabi po ba ng Bible na magaling ka na? So ano po ang katotohanan? Yung magaling ka na o yung lab reports? Yung magaling ka na kasi sinabi po yun ng Bible. Amen? Yung facts, yung lab report po ba pwedeng mabago yon? Pero yung salita ng Diyos kailanman ay hindi nababago. Amen? Kaya kung mayroon lang po kayong means na magpa-check up, magpa-check up po kayo. Kasi yung mga lab reports na yan ang magpapatunay na totoo at tapat ang ating Diyos. Amen? Yung lab reports po na yan, gusto ko po may testimony dito. Ako po gusto ko mag-testimony na hawak-hawak ko yung mga lab reports. At yun po ay all cleared na in the name of Jesus. Amen? Kaya po, tayo po, napapatameme tayo. Di ba po sa debate, kapag kulang ang ating kaalaman, wala na. Dead end ka na. Kasi kulang ang ating kaalaman. Alam niyo po, mapalad ang ating simbahan dahil naka-umbrella po tayo sa EMI na Bible School.
well-trained po ang ating kayo po, tinitrain po kayo to study the Word of God. Hindi po natin pinipigilang magbasa ng Bible. Amen? Magbasa po tayo ng Bible. Kasi dapat nga po chinecheck natin yung, kunwari, yung verse po ng Hosea 4:6. Hindi nyo alam, wala palang 4:6. Kasi hindi nyo chinek. Pero meron po niyan. Meron sa Bible. Kaya kailangan natin mag-check. Amen? Huwag lang tayong oo ng oo. Huwag lang tayong amen ng amen. Kailangan i-check natin. I-verify natin. Amen? Pangalawa, ano po ang pangalawang cause ng hindi paniniwala? Wrong. So, ano ang paraan para malabanan natin yung wrong knowledge? Sabi dito, consistently listen to the message of full grace. Huwag na tayong paiba-iba ng pinapakinggan. Amen? Alam niyo po, kaya po namin sinasabing huwag muna po kayong makinig sa ibang turo na hindi biyaya para matrain ang tenga natin sa pinapasok sa isipan natin. Kasi alam niyo po, ang mga bata po, ang formative years ng mga bata ay between 1 years old hanggang 14 years old. Napaka-importante po nung bilang na yon sa mga bata. Kasi sila, lahat ng natututunan nila nandun. Kaya nga po, hanggat maaari kung ang kunwari mag-asawa, may isa talagang gagabay dun sa mga anak. Kasi po yung formative years, after 14 years, meron na silang solidong komposisyon ng kanilang values. Kaya ganun din po sa church. Kaya ang pastor po na nagpapaalala na huwag muna tayong paiba-iba ng share. So nalilito tayo. Ito ba, sinasamahan ng gawa, purong biyaya, halo-halo, mekos-mekos. Hindi natin makita yung genuine. Alam niyo po mga cashier ng mga tindahan at mga store, alam na alam nila yung peking 1,500 at pera dahil trained sila na i-distinguish yung peking pera sa totoong pera. Kapag alam nyo ang totoo, kahit anong salita ang ibato sa inyo, hindi natin basta-basta tinatanggap, pinifilter natin. Ito ba ang sinasabi ng Bible? Tinignan mo sa Greek, ito ba yung ano? Right? So hanggat maaari po, makinig tayo, meron po tayo, ina-upload po natin yung sa YouTube yan para kung nakalimutan nyo, pwede nyo pakinggan. Pakinggan nyo si Bishop Emmy. Pastor, paano yung iba? Pakinggan nyo muna po yung grace. And then afterwards, you can listen in all other things. Kasi alam mo nang i-filter sa tenga mo. Amen? Alam mo na hindi, sinabi ng pastor, may problema ang pananampalataya nyo. May problema bang pananampalataya natin? No. Nanggaling ang ating pananampalataya kay Jesus, paano magkakaroon ng problema yon? Kasi pag nagka-problema yung pananampalataya natin, may problema si Jesus. At hindi natin pinaniniwala may problema si Jesus dahil perfecto at ganap ang pananampalataya ni Jesus. Amen? So, nakikita nyo po yung difference. Kaya nga po, meron pong katuroan ng cessationism. Yan po ay Protestant doctrine that spiritual gifts such as speaking of tongues, prophecy, and healing cease with apostolic age. No more healing and miracles. Sila po yung mga Kristiyano din naman sila, pero hindi na sila naniniwala na nagpapagaling pa ang Panginoon. Na meron pang himala, na meron pang magaganap na maayos na bagay sa ating mga Kristiyano. Pag ikaw ay hindi pinagaling, hindi yung kalooban ng Panginoon. Ang tanong ko po, kung yun po ang katuruan natin, para saan yung latay ni Jesus? Uulitin ko lamang po, ano po ang kailangan para tayo maligtas? Yung dugo, right? Yung dugo lang po, wala na pong iba, dugo lang yun. Pwede naman po ba siyang saksakin? Pugutan ng ulo? Yes, pero bakit grabe yung naranasan niya? Kasi para po sa ating kagalingan yon. Amen? Naranasan ni Jesus yun para sa atin. Kaya hindi pwedeng gumawa si Jesus ng baliwala lamang o walang kabuluhan. Lahat ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo may ibig sabihin. Kaya hindi po natin pinaniniwalaan to. Naniniwala tayo sa kagalingan na nanggagaling kay Jesus. Naniniwala tayo sa himala. Sapagkat ang sabi dyan, sa verse po na yan, sa Malakay 3:6, hindi po 3:10. Yung 3:10, about tithing po yun. 3:6, sabi po dyan, for I am the Lord, I do not, nagbabago po ang Diyos, hindi. Kung sino siya. Sabi pa nga po dyan, no? Hebrews 13:6, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yan po yung nakasulat sa Bible. At kapag nakasulat po yan sa Bible, the verse is the voice of God. At yun po ang aking paniniwalaan. Kayo po, naniniwala po ba kayo na hindi nagbabago si Jesus? Kung nagpapagaling siya noon, nagpapagaling siya ngayon. At magpapagaling siya bukas at sa mga susunod na araw. Amen. Pangatlo po,
Balikan po natin. Ang una po na cause ng unbelief ay lack of knowledge. Pangalawa, wrong knowledge. At pangatlo po ay natural knowledge. So ano po ang solusyon para po magkaroon tayo ng kakumpletuhan dito sa natural knowledge? Naturally, bypass your natural senses as you operate in faith. Paano yan, Pastor? Ibabypass natin yung ating mga nakikita, ang ating nararamdaman, ang ating naririnig, at ang ating po nalalasahan. Right? Yun po yung gagawin po natin para magkaroon po tayo at mawala itong natural cause ng unbelief, yung natural. At ito po sa tatlong yon ang pinakamahirap. Sige, lagyan po natin ng diagram. Sa diagram po natin, kasi kailangan natin, sa problem solving po, kailangan nating malaman ano yung pinaka-root cause para gumana yung ating solusyon. Tama? Kasi po, ganyan po sa restaurant po, para malaman saan ba nanggagaling yung langaw sa loob ng store. Pwede bang madumi yung kapaligiran? Baka naman yung basahan ay hindi nahugasan ng malagkit. So dadapo dun yung mga, kailangan mong alamin yon. Ngayon, ang problema natin, Pastor, may pananampalataya tayo, pero hindi gumagana yung pananampalatayang meron ako. Tama, mali? Tama, mali? Right, diba? So ilalagay natin, Pastor, patingin natin, ida-diagram natin, hindi po yan. May diagram po tayo dyan, pinakita nyo po kanina. Slide 24, yan. Tingnan nyo po, ito po yung tatlong cause ng hindi paniniwala. Kaya hindi ka naniniwala, ito po yon. Una, kulang ka ng kaalaman, mali ang kaalaman, at meron kang natural na kaalaman. Yan po. So, tanong ko po sa inyo, sa church po natin, kulang po ba yung kaalamang ibinibigay sa atin? Hindi. I think no. Hindi ito problema natin. Problema mo na lang kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia at nag-aaral. Yan ang problema mo. Pero I believe, ito po, may ano po tayo, mayroon po tayong benefit of the doubt na nagbabasa kayo ng Biblia. Amen? At nagkakape at biyaya, o kaya kape sa tanghali, o kape sa gabi, at kasama yung pagbabasa ng Biblia. So, I do believe, hindi na natin to problema. Meron po ba tayong wrong knowledge? I don't think na may wrong knowledge tayong natatanggap. Hinihimay nga natin ng gagaling sa pinaka-original. Kapag Hebrew, Old Testament, pag Greek, New Testament, kinukuha natin yung pinaka-root cause, pati grammar, pinag-uusapan na natin para makita natin, hindi tayo, palagay ko, ito yung sinasabi ng Bible, masama po yun. Hindi mo tayo ganun, palagay niya, ito yung ano, pagdating sa'yo, hindi ka na mapalagay kasi hindi mo na alam talaga yung katotohanan. Kaya nga po, hindi natin ini-interpret ang Bible, dinidiscover natin. Amen? Hinahanap natin ano talaga yung pinaka-meaning niya. So, wala tayong problema sa wrong knowledge. Amen? So, ano yung problema natin? Yung natural knowledge. Kapag na-master na natin, ako po, ito pong ginagawa ko ngayon, na hindi tayo namumuhay kung ano ang nakikita, nararamdaman, iniisip, yung nalalasahan natin, ang pananampalataya mula sa ating born-again spirit ay mag-a-activate, papalabas. Amen? Amen. So, ano natin yan? Number 1, how to deal with unbelief caused by natural knowledge. Paano daw natin i-deal yung hindi paniniwala na ang kanyang root cause ay natural knowledge. Kailangan nating malaman na ang pananampalataya at ang ating pagkita, paningin, ay hindi kailanman pwedeng magsama. Tanungin ko, ang pananampalataya po ba ay spiritual entity? Spiritual po ba yan? Yes. Nakikita mo ba ang pananampalataya? Hindi. Pero ang sight, nasa natural realm. Nandito po yun, nakikita po natin. Tanong ko po, kung meron po kayong sakit ngayon, totoo ba na may sipon ka? Pwede, kung may sipon ka talaga. Yun yung natural po, sa sight mo, tumutulo ang sipon sa iyong ilong. Pero ang pananampalataya mo ay sinabi ni Jesus, sa aking latay, ikay magaling na. Yun po yung truth. Pero ang facts, meron kang sipon. Pero dinideklara mo, sa latay ni Jesus, ako'y magaling na. Kapag binaypas po natin na itong nakikita natin
ay binaliwala natin. Ako'y magaling na. Uminom ka ng gamot ng Yusef sa pangalan ni Jesus, gagamitin mo, Panginoon, ng gamot na ito. Kasi, alam niyo po ba, na kapag pinag-usapan natin ang katawan natin, unless tanggapin ng katawan natin yung gamot, hindi magiging effective ang gamot. At may mga gamot na hindi effective sa iyo at effective sa kanya. Tama, mali. Kaya nga po, trial and error yan sa doktor. Kaya yung iba, sinasabi nila, kapag uminom ng gamot, natural. Pag walang gamot, spiritual. No, ako po hindi po ako naniniwala doon kasi may mga gamot na hindi mag-work sa'yo. Pero kapag kumilos ang Panginoon sa buhay mo, kahit anong gamot na kinansakapan niya, gagaling ka. Lumilinaw po ba sa atin yung pananampalataya? At sumisimple po ba yung ano natin? Amen? Kasi talaga namang, ba't hindi ako gumaling? Kaya nga doon papasok na i-activate mo ang pananampalataya mo na sa paracetamol na ito, yung nararamdamong lagnat ay mawala. Kasi pwedeng pang hindi mawala? Yes. Pero yung pananampalataya mo, sinabi sa aking mga latay, ikay magaling na. Yun ang ating paniniwalaan. Amen? So sabihin po natin dyan, ang verse po na ito, sabi po dyan, Hebrews 11:1, now faith is. Ang is po ay present tense ngayon. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi pwedeng bukas. Dahil kapag bukas yun, pag-asa na ho yun, hope. Pero ang pananampalataya natin ay ngayon. Kaya yung pinaniniwalaan mo ngayon ay assurance mo, dokumento mo. Sabi dyan, title deed, confirmation of things hoped for and the evidence of things not seen. Maaari bang sa oras na ito, nananampalataya ka ng kagalingan, hindi mo pa nararamdaman ng kagalingan sa physical mong katawan? Pwede. Pero ang pananampalataya mo ay nagsasabi, ikay magaling na. You bypass the natural senses at pinapakinggan mo sa aking born again spirit, ako'y magaling na, ako'y malakas na, kaya hindi ka kikilos na parang talunan. Amen. Kaya malakas ka, itinatayo mo, iinom ka ng kalamansi juice, kakain ka ng mga healthy foods, iinom ka ng gamot, at sinasabi mo, magaling na ako. Amen. Hindi, kaya pag tinanong po kayo, kamusta ka na? Ito, parang papaig eh. Wrong faith po yun. Amen? Nakikita niyo po, pati sa panalangin at pananambitan natin na itatama dahil sa pananampalataya. Kamusta ka na? Ito, medyo hilo-hilo pa. Ito, parang sakit pa yung katawan ko. Oo nga, masakit nga, pero ano bang sinabi ng Bible? Nakikita niyo po yun, ine-exercise. Sinasabi ng Panginoon, anak, ngayon niyo tayuan yung aking mga salita. Sapagkat kapag tinayuan niyo yung aking salita, makakakita kayo ng mga himala. Amen? At makikita niyo kung ano yung sinabi sa Bible. Hello? Amen? Now faith is. Nagiging malinaw po sa atin. Ang sabi po dito, Romans 4:17, as it is written in Scripture, I have made you the father of many nations. Si Abraham po pinakakuan ng Panginoon 90 years old. Yung 90 years old po ba ay, ngayon po tututusin niyo po ngayon, magkakanak pa po ba yun? Hindi na, no? Kahit siguro yung lalaki, maaari, pero yung babae, hindi na. Nagsara na pong lahat ng realms, ng ng pagdadala ng bata. Diba? 90 years old siya. Sabi ng Panginoon, magiging kang ama ng maraming nasyon. Kailan po lumabas si Isaac? 100 years old. Baka gano'n na si Abraham. Isaac. Diba? Ang hina na nun. Kaya sabi niya, in the sight of him whom he believed, that is God who gives life to the dead. Kung yung katawan niya ay hindi na kayang magdala, ang nagsabi ay ang Diyos, magkakaanak ka. Kaya ang sabi dito, and calls into being that which does not exist. Alam niyo, church, kapag tinayuan natin ang pananampalataya natin this 2024, tumatawag tayo ng mga bagay na hindi nag-e-exist para makita mo sa buhay mo, kaya palang gawin to ng Diyos sa buhay ko. Kaya ko pa palang guminhawa. Kaya ko pa palang magkaroon ng bahay sa edad ko. Kaya ko pa palang mabuo ang buong pamilya namin na sabay-sabay kami manambahan. Dahil yun po yung pangako ng Diyos. Ang ganda po ng verse ko. He calls things na hindi nag-exist para mag-exist. Right? Kaya nga po sabi po dyan, Romans 4:18, in hope beyond hope, He trusted that we would become the father of many nations
according to what was. Sino po bang nagsalita ang Diyos? Ano po ang sinalita ng Diyos? Ikaw ay ama ng maraming nasyon. Yun ang pangako. Naniwala si Abraham. Napangyari po ba yun? Yes. Naghintay po ba si Abraham? Yes. 90 years old, dumating si Isaac. 100 years old na si Abraham. Si Sarah noon, 99 years old. Talaga naman po yung kuweba ng paglalabasan ng bata doon ay baka po nagsemento na. Diba? Pero lumabas pa rin si Isaac. Bakit? Ang Diyos pong nangako. Ang tanong ko, may mga pangako po ba sa inyo ang Diyos ngayon? Personal na pangakong ibinigay sa iyo ng Diyos. Ngayon po natin i-activate yung ating pananampalataya. Hindi ko pa nakikita, denied. Ako nga po 6 months akong may pinagpe-pray pero laging denied, hindi dumadating. Pero ang sabi ng Panginoon, naniniwala ka ba sa akin na kaya kong gawin? Yes. Ito nga yung resulta, hindi dumadating. Nananampalataya ka ba? Yes. Ang sabi doon, ang pananampalataya ay titulo ng mga bagay na hindi nakikita pa. Pero sa ating pananampalataya, magiging posible po yun. Ang sabi po sa Romans 4:19, and without becoming weak in faith, hindi siya nag-alinlangan sa kanyang pananampalataya. He considered his own body as good as, kasi 90 na nga, di ba? Right? Kaya alam ko po, may mga pangako po sa inyo na para bang wala na ngayon, na parang sinasabi nyo, hindi na totoo to, parang kunin mo na ako, Lord. Sabihin mo yun. Kukunin ka niya. Right? Kaya nga po, iniingatan natin yung ating sinasabi, yung ating, kung gusto natin na mag-manifest, na talagang yung pagpapalay dumaloy, sabihin natin lagi, ako'y pinagpala, pinaburan, pinalakas, at pinagaling at mabubuhay ng mahaba. Kung yun ang confession natin, mapangyayari po ba yun? Yes. Kasi God's honor, the spoken words na sinasabi natin. O, diba sinabi niya, kinonsider niya as good as, since he was already 100 years old, nung dumating si si Isaac, and the deadness of Sarah's womb. Sabi niya, patay na nga ako, lalo na yung asawa ko. Baog na, matanda pa. Kumbaga, double dead pa si Sarah. Kasi baog na siya. Imposible na po ba yun? Baog na? Yes. Pero ayon dito sa alam niyo ang expertise ng Panginoon, imposible. Kaya kung imposible yung ating pinagdadaanan ngayon, ang sabi ng perfect. That is the most perfect thing sa akin. Kasi gusto kong gawing posible yung mga bagay na imposible. Kaya alam niyo po, kapag nakakarinig ako ng testimony, tinatandaan ko yun. At ilalagay ko po yun sa note hanggat maaari. Kasi gusto ko pong iparinig at ipaalala sa sarili ko na kung napangyari dun sa kapatid natin yun, bakit hindi mapangyayari sa atin? We have same level of faith, same kind of faith, same measure of faith. So wala pong hindi mapangyayari. Ang sabi po dito, Romans 4:20, yet he did not waver. Hindi nagbago ang kanyang isipan, hindi siya nagduda concerning the promise of God. Sabi po dito sa Tagalog, sa The Message, hindi itinuon ni Abraham ang kanyang sariling kawalan ng lakas at sinabing walang pag-asa. Ang daang taong gulang na katawan na ito ay hindi kailanman maaaring magkaroon ng anak. Hindi rin niya sinuri ang dekada ng pagkabaog ni Sarah at sumuko. Hindi niya tinalikuran ng pangako ng Diyos na nagtatanong ng mga tanong na may pag-aalinlangan. Nakita niyo yun? Binalikan ni Abraham ang pangako ng Diyos at hindi siya nagtanong, mapangyayari ba yun? Kasi kilala niya ang Diyos. Sino po ba dito kilala ang ating Diyos? Kung ilang taon ka, ilang taon na ang Panginoong pinatutunayan na ako ang Diyos mo. Amen. Ako 30 years old, for 30 years, pinapatunayan niya ako ang Diyos mo. Ngayon pa ba ako hindi magpapatunay sa iyo? Ang kailangan ko lang, nakikita mo ba ang pananampalatayang meron ka ng perfecto, sapat, at tunay? Then, dismantle the natural senses. Mahirap po yun. Naniwala po ako mahirap yun. May mga pagkakataon, pinanghihinaan din po ako ng loob. Pero kapag nababasa ko to, bumabalik po yung pananampalatayang meron ako. At sinasabi ko, laban uli, ito ang aking pananampalatayang nagpatagumpay sa akin sa mundong ito. Amen? So yun po yung ating laban. Ang sabi po dito, next verse, bumulusok siya sa pangako at bumangon ng church.
kailangan nating bumulusok sa pananampalataya at bumangon ng malakas. Handa sa Diyos, siguradong tutuparin ng Diyos ang kanyang sinabi. Kaya sinasabi, si Abraham ay ipinahayag na karapat dapat sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos na itinuwid siya. Nakita niyo po yon? Hindi yung righteousness natin. Ang ating righteousness ay hindi dahil sa ating sariling lakas, kundi ito po ay ipinakaw, ibinigay, at inilagay sa atin ng Diyos. Ang sabi po dito, ngunit hindi lang si Abraham, tayo din yan. Woo! Amen? Hindi lang si Abraham yung pwedeng mangyari yon. Sabi niya, tayo din. Ang ganda po ni Pablo, no? Ang ganda po na sinasabi ni Pablo. Ang parehong bagay ay nasasabi tungkol sa atin kapag tayo ay yumakap at naniwala sa isa na nagbibigay buhay kay Jesus noong ang mga kondisyon ay parehong walang pag-asa. Hallelujah! May mga wala na po bang pag-asa dyan? Ang sabi ng Panginoon, pareho lang. Dapat nating yakapin at paniwalaan. Ang sabi po dito, ang isinakripisyo ni Jesus ay ginawa tayong karapat dapat para sa Diyos. Itinilaga tayong tama sa Diyos. Hindi ka na mali. Tama ka na sa Panginoon. At dahil tama ka na, ang ating pananampalataya ay tama na rin. Amen? Hallelujah. Ito po yung dalawang bagay na dapat nating tandaan. The promise of God and the power of God. May pangako ba siya sa iyo? Yes. Tandaan natin, kaya rin niya yun sapagkat may kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sabi po dito, to defeat the unbelief caused by natural knowledge, you need to focus on the promises and the power of God. Hindi lamang po pangako, kasi maraming nangako, hindi mo pinaniniwala ang kaya niyang tuparin. Kasi meron tayong kasabihan, pinangakuan ka na. Gusto mo pang tuparin. Pero sa Diyos, pinangakuan niya tayo at kaya niyang tuparin ang bawat pangako na binitawan niya sa atin. Pastor, hindi pa napangyayari. Nandyan na yan sa born again spirit mo. Hindi pa nangyayari. Nandyan na yan. Sabi ng kanyang mga salita, eksperto ang Diyos na tawagin ang mga walang bagay para magkaroon ng katotohanan sa buhay natin. Wala kang pera, nandyan na yan. Tanggapin natin, nandito na ang pambayad ko. At ito na yon. Wala pa, pastor, bukas na yun mapuputulan, nandyan na yan. Maraming kwento mapuputulan na may dumating. Hello? At kung hindi man dumating, hindi tayo parang, hindi naman dumating, hindi na pangyari, hindi magic. Di ba? Parang hindi magic. No, ang pananampalataya natin minsan, hindi may mga bagay na yung dumadating, hindi dahil hindi dumating yon. Pero merong pagtuturo sa atin. Hello? May pagtuturo sa atin. Binabago niya yung attitude natin towards sa pananampalataya. Kasi minsan, gusto lang natin makita. Makikita mo talaga ang pananampalataya, sure win yun. Pero minsan sa atin, binabago yung attitude natin towards dun sa pananampalataya natin. Hello? Hello? Amen? So nagtuturo po ang Diyos, nagpapaalala siya at nagtatama. Pero ang sure win doon, darating yung kanyang pangako. Amen? Hindi po ba ito nagbibigay pananampalataya at lumalakas sa atin? Sabi nga dito, kaya bago po tayo magtapos, balikan po natin ito. Ang sabi po dyan sa Tagalog, bumubulusok. Tingnan natin, bumubulusok siya sa pangako at bumangon ng malakas. Alam niyo po, I challenge you. Dahil nag-aaral tayo ng pananampalataya dito. Sa mga graduate po at maging sa mga natin, kayo po na nagpapatuloy sa Panginoon, hamunin nyo yung pananampalatayang meron kayo. At alam nyo po ba, gustong-gusto ng Diyos na hinahamon niya yung mga salita. Ibalik natin sa Panginoon. Panginoon, ito yung pangako mo sa akin. Saan manggagaling yung pangako ng Diyos? Sa Bible. Kaya hindi mo maibabalik sa Kanya kung hindi ka nagbabasa. Kaya hinahamon ko po kayo. Samahan niyo po kami sa pagbabasa ng Bible. Hindi man po every 5 a.m. Pero within the day, magbasa po tayo ng Bible. Kasi habang dumadami yung ating pangako sa Panginoon, mas lalo po nadadagdagan yung knowledge natin para ibalik sa Kanya. Panginoon, ito po ang pangako mo. Pinaniniwalaan ko po itong mapangyayari. Meron pa bang panghingi na magaganap doon? Wala na. Dinideklara mo na.
Lord, salamat sa 25,000. Lord, salamat sa 30,000. Lord, salamat sa 100,000. Lord, salamat sa 250,000. At kung ano man yung pangangailangan natin, salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ay naghirap para kami ay guminhawa. Guminhawa po yun na hindi po maging milyonaryo. Kasi ang pagiging milyonaryo po ay meron pong kinakailangang sisidlan. Dapat tama ang pag-iisip mo kasi kahit ibigay sa iyo 1 million, kung hindi tama ang pag-iisip mo, mauubos lang din yan sa wala. Right? So bibigyan tayo ng katalinuhang mag-manage ng pera at yun po yung kaginawaang darating sa atin. Amen? So ano po ang big idea natin sa hapon pong ito? Ang big idea po natin is, I will focus to the promise and the power of God. Di ba po may tatlo po tayong bagay na tinandaan ng cause ng unbelief? Una po sa diagram, lack of knowledge, wrong knowledge, at natural love. Alam nyo po, kung ito pong natural knowledge ay nagbibigay po sa inyo ng pagdududa, kunwari, kaya po ingat-ingat sa mga nagsasabi. Di ba? Kaya po kung hindi ako nagsasabi, may sakit ako eh. Laging magaling ako sa Panginoon. Kasi pwedeng sabihin niya, ay may masakit ka pa, buti naman. Di ba? Or kung hindi man niya sabihin sa back of the mind, pag narinig mo yun, dadapuan ka ng pagdududa, ng self-pity. Kaya nga po ko dinismantle ko ang Facebook kasi dami natin nakikita ang hindi tama dun. At nag-focus tayo sa Word of God. Amen? Doon ko pinalalakas kasi sabi ko may gusto kong patunayan na Panginoon, ito yung panalangin ko, October pa lang. Ano na po ngayon, April? 6 months. Pero sabi ko, Panginoon, hindi po nagbabago ang aking pananampalataya. Ito po ang aking pananampalataya. At hahamunin ko po kayo, sabay-sabay po nating makita yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, paganda ka ng paganda. Paginhawa ka ng paginhawa. Palakas ka ng palakas. Kaya alam nyo, pag kinamusta kayo, kamusta ka na, mas mabuti kaysa dati. Amen? All is well. Amen? Wala magsasabing, eto. Amen? Sa New Life, hindi na natin yon bukang bibig. Sa New Life, pag sinabing kamusta ka, all is well. Amen? Wala kang pera nung oras na yun. All is well pa din. Amen? Temporary lang na wala kang pera. Pero ang pera mo ay nandyan na. Amen? So kung manghihina ka, all is well. Amen? Lagi nating huwag nating sasabihin yung mga bagay na ayaw nating mangyari. Amen? Gusto nyo tumal, bukang bibig tumal. Ayan, tumal na. Kahit matumal, sabihin natin, heto na, all is well, makakaubos kami, 1,500, 2,000 nakita, all is well, maibabalik ang puhunan, makakapagtinda ulit bukas, all is well. Ano sinasabi natin? Ang ating pananampalataya. Nakikita natin, nagsasara na yung kabilang pwesto, all is well pa din, all is well, God is good, amen? Hindi tayo parang mga baliw. Ang tinatayuan po natin yung salita ng Diyos. Kasi yun po yung totoo, hindi nagbabago, right? Hindi yung katulad dating pabago-bago tayo. Right? Maging sa atin. Alam nyo po, ang gusto ko pong makita ngayong taon sa bawat isa, tayo'y umunlad at tayo'y merong healthy body. Amen? Kasi po, pag yun po yung ating magiging pagpapala ka para sa ibang tao. Amen? Alam nyo po, yung meron kang mahangad sa Panginoon, yun po yung yun po yung passion mo. Pero kapag naka-apekto ka sa ibang tao, yun po yung purpose mo. At tayo po ay nabubuhay dito kasi may purpose pa tayo. Amen? Pag wala ng purpose, mauna na. Amen? Hindi po yung masama. Sabi, to live is Christ, to die is gain. Amen? So wala kang talo. Mamatay ka, punta ka sa Panginoon. Mabuhay ka, may purpose ka. Kaya kung may purpose ka pa, lagi mo i-deklara. Kasi ang iniiwasan po natin dito, yung premature death. Alam na ng Panginoon kung kailan tayo mamamatay, tama? Alam niya, hindi siya nabuhay, namatay. Walang ganun. Walang ganun. Alam niya kung kailan ka mamamatay, anong oras, at paano ka mamamatay. Ang iniiwasan lang po natin yung premature death. Dahil hindi inactivate ang faith. Sana makakasama sa rapture, ay nauna na. Pero, purihin pa rin ang Panginoon. Nauna ka. Praise God pa din. Pero hanggat nandito po tayo, may purpose po tayo. At doon po tayo matcha-challenge, Lord, ano yung purpose ko? All-purpose star? Hindi ka panadero. Amen. Tindera ka ng isda at mayaman kang tindera ng isda. Amen. Alam niyo po, gumaganda ang ating pananaw dahil po sa pagtuturo sa atin ng Panginoon.
at dumadaloy ang ating pagiging Kristiyano. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Parang hindi, parang hinintay niyo lang yung 4 eh. Ay, 5 eh. 5 na ba? 5 na po. Praise God. Hallelujah. Tumayo po tayo lahat. I-distribute po natin yung ating pong saro at ang ating pong juice. Amen. Mag-practice nga po tayo. Kamusta po kayo? All is well. Amen. Parang hindi pa, parang may pagdududa pa. Kamusta po tayo? All is well. All is well. Amen. Eh, wala kang pera. All is well. May nararamdaman ka ngayon. All is well. All is well po tayo. Amen. All is well po tayo. Amen. Praise the Lord. Eh, nandiyan na yung Shopee, wala kang pambayad. All is well. Tumingin ka ng tawad. Sabi natin, Manong Shopee, pasensya na happy trigger lang sa pag sa Shopee. Pero wala pa po ngayon, pero all is well. Amen. Hallelujah. Purihin Panginoon. Yes, God. All is well in the Lord. All is well by the grace of the Lord sa ating pananampalataya. Maraming pong salamat sa tinapay na ito, Panginoon, na sumisimbolo ng iyong bukbog na katawan. At sinasabi namin sa oras pong ito, ang kagalingan ay dumadaloy sa amin, ang kalakasan ay dumadaloy po sa amin. All is well in the name of Jesus, in the name of Jesus. At ang saro pong ito na naglinis sa aming kasalanan, salamat, kami po'y matutuwid. Kami po'y pinaging banal at ginawang matuwid sa inyong harapan. Hindi na kami makasalanan sapagkat ang iyong katwiran, Panginoon, na inilagay mo na sa aming born again spirit. At dahil po dito, may kapangyarihan kami upang gumawa ng tama at talikdan ng kasalanan at pagkaroon ng pamumuhay dito sa mundong ito na talaga namang maisisigaw namin, all is well in the name of Jesus. Salamat po sa pagtanggap po namin ng tinapay at sarong ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Church, let us partake. Nalangin, may babasahin lang po kong verse. Sabi po sa 2 Corinthians 9 verse 7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Mas maganda po sa Tagalog. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang kasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalaman. Kaya, itaas po natin ang ating mga kaloob at ipanalangin po natin. Dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakataon ito, Panginoon, na kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon, na tinataas po namin ang mga kaloob, Panginoon, na naway magamit po ito sa ikalalawak ng iyong gawain, Panginoon, at dalangin namin na patuloy mo pagpalain, Panginoon, ang aming mga pinagkukunan, Panginoon, at ang mga tithes and offerings po na ito, Panginoon, ay simbolo ng aming pagmamahal, pagtitiwala at pagbibigay ng pasasalamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng bagay na iyong pinagkakaloob sa amin at tunay nga. Umakad tayo this year sa tubig. Ano pong ibig sabihin ng tubig? Imposible yun, di ba po? Hindi imposible lumakad sa tubig. Marami po tayong imposibleng bagay na lalakaran dahil sa ating pananampalataya. Amen? At dahil po doon, talaga pong iaakla natin ang ating puso, ang ating isipan sa Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga natutunan namin sa hapon nito. Napakaganda po ng ginagawa mo sa simbahang ito. Hindi po kami titingin sa babago-bagong bilang ng umaating. Bagkus, Panginoon, tumitingin kami sa pag-asa namin na ikaw ang aming Diyos na buhay. Salamat, Panginoon, sa bawat isang lalaki at babaeng naririto na sinasabi niyo po, Panginoon, ito po mga anak mo na ito ay pinagpala, pinaburan, pinagaling, pinalakas, at mabubuhay ng mahaba. Simpleng deklarasyon pero malaman ito, Panginoon, na lagi namin sinasabi na sa buhay po namin, alam po namin, hindi namin inaalis sa aming isipan na talagang mahirap ang mamuhay sa mundong ito. But then, we want to declare kung anong gusto namin makita na all is well. Salamat, Panginoon, sa pagkatunay ng aming buhay, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang. At lagi po namin ilalakan ng aming mga paa na may pagtingin at pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kamusta po kayo? All
Amen. Sige po, tayo po'y dadako na sa ating attendance.